suprasegmental? Ops! Pero bago tayo magpatuloy, ay sagutin niyo muna ang mga sumusunod na katanungan. Sa gawaing ito, masusubok ang iyong kaalaman tungkol sa paksa. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Ito ay tumutukoy sa makahulugang unit ng tunog na karaniwang hindi tinutumbasan ng mga letra sa pagsulat. Sa halip, sinisimbolo ito ng mga notasyong ponimiko upang matukoy ang paraan ng pagbigkas. A. Ponimang suprasegmental. B. Ponimang segmental. C. Ponema. D. Pormima. Ito ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ipinahahayag. A. Antala. B. Diin. C. Haba. Or D. Tono. Number 3. Ang pagpapantig ay tumutukoy sa bilang ng bigkas ng salita. Kung gayon, ilang pantig ang bumubuo sa salitang mayaman? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Number 4. Ito ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagsasalita na maaaring maghudyat ng kahulugan ng pahayag. A. Antala. B. Diin. C. Haba. D. Tono. Number 5. Kung ang punima ay mga tunog na sinisimbolo ng mga titik ng ating alpabeto, ano naman ang morphema? A. Pagpapantig ng salita. B. Pinagsama-samang tunog upang makabuo ng salita. C. Walang katuturang mga tunog. D. Pinagsama-samang salita upang makabuo ng pangungusap. B. Para sa bilang 6 to 10, isulat ang titik T kung ang pahayag ay tama at isulat naman ang titik M kung ito ay mali. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 6. Ang punima ay ang pinakamaliit na unit ng tunog na may kabuluhan. Number 7. Ang punto ay tumutukoy sa regional na tunog o accent. Number 8. Ang pahayag na, "Naku, lindol, lindol," ay isang halimbawa ng pangungusap na nasasagot ng oo o hindi. Number 9. Ang alpabetong Pilipino ay nauuri sa dalawa, ang patinig at pantig. Number 10. Ang simbolong tutuldok ay ang nagpapahaba sa bigkas ng salitang sala, living room. C. Para sa bilang 11 to 15, suriin at tukuyin ang tamang intonasyon ng mga pangungusap sa ibaba. Piliin sa taas ang tamang sagot. Number 11. Opo, inay. Siya po ang kumuha sa pera. Number 12. Magandang umaga po, Ma'am Cruz. Number 13. Mahal mo ba ako? Number 14. Tulong, ninakawan ako. Number 15. Nakauwi na sila kahapon. At ito ang susi sa pagwawasto. Huwag mag-alala kung mababa ang iyong nakuha dahil ito ay aalamin pa lang natin. Subukin. Test A, number 1A, number 2A, number 3C, number 4D, number 5B. Uulitin ko, number 1A, number 2A, number 3C, number 4D, number 5B. Test B. Number 60, number 70, number 8M, number 9M, number 10T. Ulitin ko. Number 60, number 70, number 8M, number 9M,
Number 10, T. Test C. Number 11, pagsasagot sa tanong. Number 12, pagbati. Number 13, pagsasagot ng oo o hindi. Number 14, pagpapahayag ng matinding damdamin. Number 13, paglalarawan. Uulitin ko, test C. Number 11, pagsasagot sa tanong. Number 12, pagbati. Number 13, masasagot ng oo o hindi. Number 14, pagpapahayag ng matinding damdamin. Number 15, paglalarawan. Kumusta? Nasagutan mo ba ang subukin? Unang bahagi pa lang ito ng module at ikaw ay nagpakita na ng kahusayan sa pagsagot. Binabati kita. Alam kong nananabik ka nang malaman kung ano ang punimang suprasegmental, pero mahalagang isaalang-alang mo muna ang mga impormasyon sa ibaba upang matulungan kang maalala at mapukaw ang dati mong kaalaman. Punima, tumutukoy sa pinakamaliit na unit ng tunog na may kabuluhan. Sinisimbolo ito ng mga titik natin sa ating alpabeto na mauuri sa dalawa, ang patinig at katinig. Tumutukoy sa pinagsama-samang tunog upang makabuo ng salita. Ito ang pinakamaliit na unit ng salita. Ng pagpapantig ay ang paghahati ng bigkas ng isang salita. Halimbawa, ang salitang kaibigan ay may 4 na pantig sapagkat 4 na bahagi ay pagbigkas nito. Kami ang Group 1. Magkita na tayo sa sunod